For today's video, meron tayong project na upuan. Ang pinakaupuan niya is upholstered, dun naman sa pinakasandalan niya is tubular na 1x1. Yan, ito pinaka-framing niya is 1x1 na tubular. Yun ang pinakamagiging yari niya, pero yung kanyang upuan is upholstered natin yan with plyboard. Yan. Yan yung pinaka-finish niya. Nag-finish ako ng isa bago ako mag-cut ng marami para masigurado natin na tama yung ating mga sukat na ginawa. At dito nga, ito yung ating mga nakat na para 5 piraso pa mapubuo na to. Ayan, dito sa portion to H. Ang itsura na to, yung pinaka-ilalim niya, ayun. Yung pinaka-part ng ilalim na yan, yan in-assembly ko na para isang salpak na lang yan. Naka-build na siya ng letter H. Yan yung pinaka-brace niya sa ilalim. May sukat ito na 33 cm. Ito yung pinaka-braces niya is 33 cm. Yan. Kaya ako nag-build ng isa para masigurado natin lahat ng sukat niya isa tama. Para hindi na tayo magkaroon na marami pang retaso o nung kung ano man. Ayan, 33 cm lahat na nagsukat natin dito sa ating ginawa na ating pang-braces. Almost 33 cm lahat yan. Kaya napakarami natin kinat na 33 cm. Ito na mga 10 cm na to ay para sa design lang sa sandalan. Yan, 10 cm siya. Pero the rest, itong mga cut na to, yan, is lahat yan, isa nasa 33 cm din ang haba lahat. Yan. Yan na yung lahat ng pati sa mga upuan niya, pahalang, yan na pati sa may sandalan, 33 cm na rin yung ginamit ko dyan na sukat para maging isa lang yung maging hiwa natin. Ayan. At dito, ito yung pinakasandalan niya mula sa pinakaputing. Ayan, 118 cm siya. 118 cm. Yan. Tapos meron tayong mga spacer dito na gagamitin para naman sa ating mga pagitan. Ayan, meron tayo dito 9 cm. Ayan. Almost 8.8 cm lang yon. Then dito meron din tayo rito na ito na sa pinaka-braces niya sa ilalim is 25 cm. Ayan, mula sa upuan. Yan, 25 cm siya. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan siya gagamitin itong tatlong spacer natin na to. Yan, dito nga natin siya gagamitin. Ito yung 25 cm yan, mula dyan sa upuan. Yan. Yan, para lagay na lang tayo ng spacer para tak na lang tayo ng tak dun sa ating pinaka-braces niya sa ilalim. Yan, ito naman ang pinaka 9 cm. Dito naman magkabila. Yan, 9 cm. Dun sa kabilang side, ganun din yan. Ito naman na maliit na to para dyan. Ayan, ganyan na nag-spacer natin dyan para mabilis natin mabuo yung ating gagawin na upo. Napaka-importante din natin ng DIY natin dito na pinaka-braces natin na yan. Once kasi na na-clamp na natin yan, kahit mag-full weld na tayo dyan, napapansin nyo magpo-full weld ako dyan, pero hindi na siya gagalaw yan. Diretso na tayo, hindi na tayo para magtakpa, para wag siyang iikom. Ayan, papansin nyo na, pagkayari ko siyang i-tack niyan or i-full weld mamaya, i-squala natin kung nasa squala ba yung ating winelding. Yan, check natin kung nasa squala siya. Ayan, kung papasin nyo ngayon, nasa squala talaga yung ating pagkaka-welding dito. Kahit na pinul-weld natin siya, hindi siya gumalaw. Kaya mainam talaga na meron tayong DIY na braces na ganun. At dito naman yung gagawin natin sa pinaka-design na kanyang sandalan. Ayan, ginawa ko na, pinabricate ko na nga to bago ko siya i-build lahat ng pyesa niya para mas mapabilis. Gumagamit din ako ng F-clamp para maiwasan natin yung pinakabutas sa kilikili niya. Yung mga pagitan niya o yung pinakasulok-sulok niya na hindi naman natin kasi yan na para welding pa doon sa pinaka-upper part at sa pinaka-lower part. Ito na pinaka-labas-labas lang natin yung ating welding dito para mahasa natin na maayos. Kaya gumagamit ako ng F-clamp dyan para pumikit ng gusto yung ating tubular sa mga kilikili.
Yan. Dito kung papansin nyo, nakabuka na naman sa part na to. Gawa nga na pag nag-welding tayo sa kabilang side na yan, normally na hihigop yung ating bakal na bubuka naman sa kabilang side na to. Kaya mainam talaga na may clamp tayo dito para ma-press niya pa ulit yung ating tubular para maiwasan yung pagbuka sa gilid. Yan. Ito na yung ating pinakasandalan niya. Yan. Ganyan kasi kung gumawa ng mga upuan ngayon. Ayan, kapapasin nyo yan. Nakabuild na siyang upuan. Nakabuild na siya. Yan, kailangan make sure lang na flat na agad siya para maiwasan natin yung problema sa mga susunod pa nating step. Yan, ina-actual ko siya ng sukat. Yan. Ginuhiton ko siya ron para doon natin mamaya patatamain yung kanyang, mga connector. Ayan. Bali lahat ng ginamit nating connector na yan, isang sukat niyan, 33 cm lang siya. Lahat paikot yan. At mga connector natin para isang puto na lang tayo para sa ating connector or tubular. Bali yung taas nga pala ng upuan na to, bali 40 cm. Ayan, mula dyan sa may tubular niya is 40 cm plus yung plyboard na 2.5 cm tsaka yung foam niya kaya pumapatak to na 45 cm. Ayan, papasin nyo, naka-squalata rin siya. Para pagka sinet natin siyang pag ganyan, squalado na agad siya. Ayan, may tanda naman na tayo dyan kanina ng guhit. Doon natin siya itatapat ngayon. Para sigurado tayo na mag-iisang size lang ng paa niya. Pag wala tayong holder na katulad na DIY kung ganyan, wag na wag nyo siyang ipo-pull weld. Kailangan itak nyo muna siya para wag siyang gumalaw. Kailangan maikabit nyo muna yung mga braces niya bago kayo mag-pull weld para maiwasan yung paggalaw ng ating pyesa o ng ating tubular. At dito nag-sander ako dito para yung ating tubular na ilalagay dyan is lapat na lapat siya. Hindi kasi pwedeng hindi natin isander yun para pagka hindi natin kasi nasander yun, kakalang yung ating pinag-weldingan doon. Yan. Ito na yung pinaka braces niya na H. Ayan. Kaya ginamitan natin siya rito ng spacer. Ayan. Lipat-lipat lang tayo ng spacer dito. Hindi na tayo para magsukat-sukat pang isa-isa. Kaya gumawa na ako ng spacer. Kaya papasin nyo yan, nabuild na natin halos lahat. Ito lang pinakasandalan na yung ating ilalagay na huli. Ayan, nakabuild na nga siya para salpak na lang tayo dyan. Tapos gagamitin lang natin siya spacer para diretso na tayo sa pag-welding. Ayan. Gumamit ulit ako dito ng bar clamp para naman maiwasan ulit yung ating pagbuka sa mga loob o sa mga kilid-kilid niya. Ayan, dito naman mag-check naman ako dito ng balanse o nung puting niya kung naka-actual nga ba. In-actual ko siya sa ating plyboard. Sa plyboard ko siya tinest para sigurado tayo na flat na flat yung kanyang pinaka-puting. Once kasi kumisa kasi pag tinest ko sa tiles, meron siya talagang alog pag sa tiles. Gawa nga ng, hindi yung tiles natin is hindi rin siya totally perfect na flat siya. Once kasi sa tiles ko siya tinesting, umaalog siya pero pag inikot ko yung bangko doon sa tiles na pinagkapatungan niya rin is nawawala yung kalog niya. That means yung pinaka-tiles niya, yung surface ng tiles niya is talagang meron siyang something na hindi pagkapantay. Kaya dito na ako nag-test sa may ating plyboard.
Ayan, papasin nyo nga dyan yung flyboard na yan. Isa, malit lang ang cut yan. Kaya sigurado ako na flat yan. At dito naman magkakat naman ako rito para sa ating bali. Lalagyan ko kasi ng bali yung sandalan para medyo nakahapay ng konti yung sandalan niya at medyo mas maginhawa siyang sumandal. Hihiwaan ko lang siya ng bali 2 guhit or siguro nasa 3 mm yung ginamit ko dyan na bala ng ating disc para medyo mag-bend lang siya. Mamaya gagawa din ako dyan ng pinakahulmahan niya para iisa lang din yung bali ng ating sandalan para maging isang sukat lang din siya. Ayan, tulad niya rito, ito yung ating binali. Ayan, nagbali na ako dito ng para sa ating hulmahan niya. Ayan, sinukat ko siya rito sa una nating ginawa para lahat na magiging sukat ng ating sandalan isa lang yung kanyang bali. Ayan, ito na yung sinasabi ko kanina na ginawa natin na binild na natin. Ayan, para mag-isa lang bali ng lahat ng ating bangkuan o ng sandalan. Ayan, maglinis na tayo dito ng lahat ng pinag-weldingan. Lilinisin na natin siya. Bali, ang pagsanday ko dito isa grinding stone. After kong mag-grinding stone, gagamit din ako ng flap disc para medyo pumatag yung malalalim na gawa ng ating grinding stone. Nagbutas din ako dito para sa ating lalagyan ng black screw. Ayan, iba black screw ko kasi rito yung lalagyan natin na tubular ay na plyboard. Ayan, ayan. Nilagyan ko din siya ng countersink para yung ulo ng ating black screw is nakalubog. Maganda siyang tingnan. Ayan, ganyan magiging itsura ng black screw. Malinis siyang tingnan. At dito, ang pinakayari nga pala nga ng kanyang kulay is wood design. Kaya nagapondo na ako dito ng kulay dilaw. After ko siya mapondohan, nag-aatimpla na ako ng ating pang stain. Yan. Tinting color na ginamit kong pang stain dito. Yung kaparehas na tinimpla ko dun sa nakaraan nating ginawa na dining table. Ito yung pinagawa sa atin na bangko niya para pumarehas yung kulay niya dun sa ating dining table na dinuko finish. Bali, tiyagaan lang talaga sa ating paghahaspi. Gawa nga na talagang medyo maliliit yung ating hinaspihan. At dito naman, gagawin ko na yung ating pinaka-upholstered na upuan. Ayan, kung papasin nyo nga rito, meron na akong tinabas na isa rito. Ayan, yung pinagtabasan ko na 2 gilid kasi ang magiging tsura to isa medyo papalaki siya. Sa harapan, medyo malaki. Ayan, papasin nyo. Ayan, meron na siyang guhit. Ayan, medyo malaki to sa upuan. Ayan, meron siyang sukat na 43. Ayan, medyo pa-slant ng konti yung tabas natin. Tatanggalin natin ng konti yung side na gilid na yan. At para hindi na ako mahirapan, yung pinaka-pinagtabasan ko, ilagay ko lang dito sa pinakagilid niya para pag na-set up ko na siya na dyan ganyan, tulak na lang akong tulak sa mga susunod na pieces para sa ating 5 pang bangko. Yan, nilagyan ko na siya ng stopper para tulak na lang tayo ng tulak. Ayan.
At the same time, sa ganitong proseso, makasigurado tayo na isa lang yung magiging sukat ng ating frame. Yung pinakadulo ng upuan isa binilog ko para hindi masyado matalas, so, at magkaroon siya ng konting design sa gilid. Kaya ginawa ko siyang bilog. Tapos kinatam ko rin lahat ng gilid para yung pinakatela natin is hindi siya mabutas agad sa talas ng gilid. Kaya kinatam ko lahat ng gilid ng pagbebendan natin o sa pinaka-part ng ilalim yan para hindi mabutas agad yung ating leather na ilalagay dyan. Ayan, papasin nyo, nilalagyan ko siya ng foam sa pinakagilid niya para mas lalo pa siyang tumibay doon. Gawa nga ng pag nilagyan kasi natin niya mamaya ng leather, pag hinila natin siya, tatama yung pinaka foam niya, kasi gawa nga na manipis yung foam niya, tatama doon sa pinaka leather, kitang kita na manipis lang siya. At the same time, pampatibay din sa leather para hindi umaabot yung pinaka leather doon sa pinaka kahoy niya. Ito, lalagyan ko siya sa pinakailalim ng pinakabalot niya para malinis siya tingnan. Hindi makita yung ating pinaka mga taker para malinis pa rin siyang tingnan kahit nasa ilalim na siya. At dito na nga, ilalagay ko na rito sa pinaka black screw niya. Ayan, black screw yan, bali 4 na piraso yung ginamit ko nga rito na black screw na 2 inches yung haba. Ayan. Kaya malinis siyang tignan, yung black screw niya, nakalubog yung ulo niya. Siyempre, lalagyan din natin siya dito ng plastic cap sa pinaka footing para sigurado tayo na hindi makaskas yung tiles nila. Siyempre, ito na yung ating final na finish. Ayan. Maganda yung pagkaka-design natin dito. Medyo direct ko lang siya kasi dark yung kanyang pagkapa-design natin, which is yun yung ating ginawa na dinuko na dining table. Yan, magiging dining set na siya dahil ito yung ating pinagawa sa atin na upuan. Ayan. Pero naka-haspi yan. Ayan. Dining chair. Ayan. Ganun lang guys, and thanks for watching.